Bigo namang makadalo ang mga senador na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagtitipo na inorganisa nito upang imbestigahan ang flood control projects anomaly. Yan ay makaraang umatras ang venue provider na isagawa sa kanilang lugar ang umano'y Blue Ribbon Committee Cayetano Block Investigation sa flood control mess at pagtanggap ng maleta ng pera ng ilang personalidad. Sa halip nagpapresko na lamang ang 18 maleta boys kasama si dating Congressman Mike Defensor at abogadong si Attorney Baligod. Ayon kay Baligod, hindi nakadalo si Senator Pia Cayetano at iba pang mambabatas matapos na makaranas ng pananakot at intimidation. Nagtungo naman sa lugar si Senator Amy Marcos upang magpahayag ng suporta, ngunit hindi siya nakapasok sa venue. Samantala muli naman na iginiit ng mga dating tauhan ni Zaldico na totoo ang kanilang mga alegasyon laban sa mga personalidad na tumanggap ng maleta mula sa kickback sa flood control projects. Araw, Miyerkules na tayo ngayon, June 17, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ilan pang opisyal ng gobyerno at mga personalidad mula sa media ikinanta ng mga dating Marines na tinaguriang Maleta Boys na tumanggap umano ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Senate Special Session ngayong araw, tuloy pa rin kahit hindi dumalo ang Cayetano Block. Senator Jinggoy pinatawa naman ng 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan. Vice President Sara Duterte may 50 baril na hindi idineklara sa SALN. Dami ha? Pangulong BBM biyaheng Parasya kagabi. Higit 56 milyon na halaga ng illegal na droga nasabat naman ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay City. 7 grade 5 students sugatan sa pananaksak ng isang dalagita na grade 8 na binubuli sa classroom sa Cavite. Radyo natin nationwide. Kami po naman inyong mga tagapaghatid balita. Makakasama po Ella ni Bensal. Nambubuli ka mga partner. Ay hindi. Kuya Angel Angel Palmones, sa ritali ng ating mga balita. Ilan pang mga opisyal ng pamahalaan at mga personalidad mula sa media ang isinasangkot ng mga dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y tumanggap ng malaking halaga ng pera mula sa dating mambabatas. 4 na bagong testigo ay inaharap ng grupo ni Attorney Levito Baligod sa isang pulong balitaan matapos na hindi matuloy ang sanay hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Isa sa kanilang nagsabing personal niyang nasaksihan ang pagde-deliver ng maletang pera sa ilang personalidad tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo. Kabilang din sa tinukoy ng testigong si Jeron Valderrama, isang dating umanong miyembro ng Philippine Marine Corps, ay sina COMELEC Chairman George Garcia na tumanggap daw ng 10 million pesos para sa isang hand carry bag. Hindi niya naman paliwanag kung para saan yun. At ang panayam nga kanina ng DCRH kay Chairman George Garcia, sinasabi niya partner, nagtataka siya kung bakit wala namang siyang kinalaman sa flood control. Nabanggit siya na siya sa mga tumanggap ng pera. Yung isa naman nagsabi na may naghatid din ng 4 na maleta ng pera sa bahay ni Senator Chis Escudero. Nagpakita rin ang mga bagong testigo ng larawan ni Senator Kiko Pangilinan at ang asawang si Sharon Cuneta. Nakasama lang ang tauhan ni Congressman Ko. Nakagad naman pinalaga ng senador at ng megastar. Ang picture ay kuha sa Bisibis Bay, dyan sa Bicol. May pinakita ring larawan kasama si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre. Nakuha noong hinihikayat sila ng general na bawiin ang nauna nilang pahayag sa Senado. Nabanggit din ang mga dating bodyguard na nakapaghatid sila ng paper bag na may lamang pera sa ilang media personalities tulad nina Bernard Peralta, Arnold Clavio at Mon Tulfo. Panloloko ang ginawa niya. Ito naman ang madaling pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng Facebook announcement ni dating Congressman Mike Defensor
na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Mandaluyong City ang nangyari kahapon. Ayon kay Gatchalian, malinaw na panlilin lang ito dahil hindi naman umano chairman o miyembro ng komite si Defensor at lalong hindi ito isang senador. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo na siyang kasalukuyang chair ng Senate Blue Ribbon Committee para sa mga posibleng legal na hakbang ng panloloko ni Defensor. Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap mo si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Pinabulaan na naman ni dating Congressman Mike Defensor ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya umano ang nagpatawag ng pagdinig kaugnay ng investigasyon sa flood control. Iginiit ni Defensor, hindi niya kailanman inangkin na siya ay isang senador o na siya ang nag-organisa ng anumang pagdinig sa Senado. Dagdag niya, ang nasabing aktibidad ay isinagawa batay sa kalendaryo ng Senate Blue Ribbon Committee at pinahihintulutan umano sa ilalim ng mga Senate rules. Sinabi rin ni Defensor na umano'y nahaharap sa panggigipit at iba't ibang uri ng pagpapahiya ang mga magsisiwalat o magsasalita laban sa gobyerno. Inimok ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang lahat ng mga senador na dumalo sa special session na ipinatawag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang isang araw na special session upang matapos ng manakibimbing gawain ang legislatura bago ang adjournment. Kabilang sa mga tatalakayin ang kumpirmasyon ng 5 senior military officials na matagal nang may nakabimbi ng appointment sa Commission on Appointments. Ayon kay Gatchalian ay mahalaga sa tuloy-tuloy na operasyon ng militar. Batay naman sa schedule, magbubukas ang Senado ng alas 9 ng umaga. Sususpindihin ng alas 11 para sa CA meeting at magpapatuloy sa hapon bago mag-adjourn bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Inakusahan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ng pananakot at pagbabanta upang huwag dumalo sa special session na nakatakda ngayong araw. Ayon kay Tulfo, hindi bababa sa 2 senador mula sa Cayetano Block ang nais ng dumalo sa sesyon at magtrabaho ngunit pinipigilan ng kanilang leader. Paliwanag ni Tulfo, ipinaabot ng 2 senador na nanganganib silang maharap sa matinding pag-atake sa social media, trolling at mga organisadong smear campaign kung susuway sa kanilang grupo. Gayunman, hindi na pinangalanan ni Tulfo ang tinutukoy na senador ngunit sinabi niya ang isa sa kanila ay mula sa Mindanao. Nabatid sa mga kaalyado ni Cayetano, tanging sina Senators Bongo at Ronaldo de la Rosa lamang ang mga senador sa naturang rehiyon. Wala pang reaksyon ng kampo ni Cayetano kaugnay ng aligasyon ni Tulfo. Kakalungkot naman, partner. Bukod sa uso na palang blind item ngayon sa Senado. Oo. Aba, mga takutin pala. Kahapon, hindi naka-attend yung mga senador dahil natakot sila. Oo. Dahil may harassment. Ngayon naman, may mga pananakot para wag mag-attend. Ayun. Takotin pala itong mga senador natin. Akala ko pa, ang tatapang ng mga yan. Pagka nagdidebate, paano nila paglalaban ang karapatan ng mga Pilipino kung sila'y matatakotin? Diba? Alam ko marami sa kanila takusa. Pero ngayon ko lang nalaman talagang teklo pala sila sa trolls at saka mga bashing. Yes. Bash ko, ginoong buhay ito. Tayo araw-araw binabash tayo ng mga, alam niyo ninyo, ang hirap po maging media man ngayon. Diba? Pagka nagbasa ka ng balita ng pabor sa kabila, babatikusin ka. Pagka naman nagbasa ka ng pabor sa kabilang parte naman, babatikusin ka rin. So ang solusyon, dead man na lang. Yes, dead man sa bashers. Huwag niya nang pansinin. Kaya sa mga senador ho natin, huwag kayong matakot. Diba? Bakit pagka liliit ba sila? Mababawasan bang height nila? Diba? Ba't sila natatakot? Hindi ko maintindihan bakit natatakot, ha? Matutuloy pa rin ang special session ngayong araw kahit hindi sumipot ang mga senador mula sa Cayetano Block.
Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y dahil sa sapat naman ang bilang ng 12 senador na nagdideklara ng quorum alinsunod sa Supreme Court ruling na Abilino versus Cuenco case. Batay sa naturang ruling, ang quorum ay nakabatay sa bilang ng mga senador na available sa ilalim ng jurisdiksyon ng kapulungan at hindi sa kabuuang bilang ng Senate seats. Binanggit din ni Gatchalian ang mga Senate record na kumikilala sa 12 member quorum na magsasagawa ng official business. Maliban kay Senator Joel Villanueva, wala pang ibang senador mula sa Cayetano Block ang nagpahayag ng kumpirmasyon na dadalo sila sa special session ngayong araw. Iginiit naman ng Malacanang na tama at naaayon sa kanyang tungkulin ang pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hangad ng Pangulo na maibalik ang kaayusan sa Senado. Ngunit nasa mga senador pa rin ang desisyon kung tuluyan nilang aayusin ang kanilang alitan. Dagdag pa ni Castro, nagawa na ng Pangulo ang kanyang trabaho sa pagpapatawag ng special session at nasa kamay na ng mga mambabatas kung tutugon ang mga ito sa kanilang obligasyon. Nakataas pa rin ang heightened alert status sa Senado. Ito ang pinahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian matapos ang naging pagpupulong sa Armed Forces of the Philippines at PNP kasama sina Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto na siyang chairman naman ng Senate Committee on Defense. Ayon kay Gatchalian, mismo ang AFP at ang PNP ang nagrekomenda na panatilihin ang heightened alert status hanggat nananatili daw ang mga posibleng banta sa seguridad. Dahil dito ipatutupad hanggang bukas ang mahigpit na seguridad kasabay ng special session para matiyak ang kaligtasan ng mga senador, mga empleyado at mga miyembro ng media. Sinabi pa ni Gatchalian, linggo-linggo ay nagsasagawa ng security assessment sa tulong ng Office of Sergeant at Arms at iba pang mga law enforcement agencies. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. So tuloy-tuloy yung pag-collaborate at coordinate namin. Nagpasaklolo naman ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema upang questionin at ipawalang bisa ang kasalukuyang majority block na pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama ni Cayetano na naghain sa online ng petition for certiorari and prohibition ang lahat ng miyembro ng minority block, maliban kay Senators Ronald Bato de la Rosa, Joel Villanueva at Mark Villar. Batay sa report, maliban kay De La Rosa na kasalukuyang nagtatago, hindi nakapirma sa petisyon si Villar dahil nasa labas naman ng bansa. Batay sa 86 na pahinang petition for certiorari, hinimok ni Cayetano ang High Court na ideklarang null and void ang sesyon noong June 3 na humantong sa pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Hiniling din ng grupo sa Cayetano Block na agad magpalabas ng cease and desist order sa Gatchalian Block mula sa pagganap ng kanilang tungkulin na batay sa naging resulta ng sesyon noong June 3. Sakaling katigan ng petisyon, hiniling ng Cayetano Block na ibalik si Cayetano bilang Senate President at si Legarda bilang Senate President pro tempore, gayon din ang lahat ng chairman ng komite bago mag-take over ang grupo ni Gatchalian. Bukas may unbank session ang Korte Suprema. Hindi lang natin alam kung kasama yan sa matatalakay. Oo. Pero pasilip natin sa kanilang calendar, ha? Pero kung ako naman talaga, kung meron ng ganung petisyon, di ba? Madali na ng Senado, Senado ng Korte Suprema ang pagpapasya para matapos na itong stalemate na ito. Totoo. Kasi at the end of the day, napipirwisyo nito taong bayan eh. Di ba? Hindi naman sila, di ba? At saka ang bottom line lang naman talaga nito, may mga ayaw matuloy ang investigasyon sa flood control. Bakit ba? Di ba? Hindi ko naman maintindihan. Bakit ba ayaw nilang matuloy ang investigasyon sa flood control? May sagot ka? Meron. Bakit ayaw mong sagutin? Ang bira naman, oh.
Nagtatanong kasi ang mga kababayan natin, ano bang dahilan? Bakit ayaw ng mga senador na matuloy ang investigasyon sa flood Oo, control? ba't dinidelay ng Bakit dinidelay, dinidelay di ng ba? dinidelay, di ba? Dinadivert ang issue. Oo, kasi ba bilyones o trilyones ang nawala sa kaban ng bayan? Di ba? O kasi yung principal player na tinuro nila na pinalayas bago pumutok yung usapin. Oo. Si Congressman Saldico. Gusto na daw bumalik, kaya lang natatakot sa kanyang buhay. Di ba? O, nagsalita na tinukoy na kung sino-sino Oo. Oh. Tapos may mga witnesses naman ng mga 18 Marines na bodyguard ni driver at saka bodyguard ni dating Congressman Saldico. Itinuro na rin. So alam na rin natin kung sino yung mga sangkot. Alam na rin natin publicly, hindi lang siguro alam partner, kung sino yung mga sangkot doon sa rock netting. Alam mo yung rock netting? Anong rock natin? Yung rock netting, yun yung mga inilalagay sa gilid ng mga rabin, sa gilid ng mga daan. Di ba? Sa papuntang Baguio, papuntang Norte. Ba? Oo. Ang tataas ng mga kasi bundok yun Oh, nagkaroon ng mga rock netting project yan. Para oo. hindi mag-cause ng landslide, para hindi maggumulong yung mga bato. Di ba? Ang totoong cost niyan per square meter, 10 pesos lang. Oo. Per square meter. Ano yan European technology. Ngayon, may mga magagaling tayong mga mambabatas na partner, pinakopya sa China. Okay. Kinopya naman ng China. Yes. O, yun. Nakopya, partner. So, ngayon, ang naging presyo na ibinenta nila sa DPWH ay 150 per square meters. Mula sa 10 pesos Mula lang sa 10 dapat, pesos, naging 150. Naging 150. Hindi natin alam kung mas magandang kalidad noon. Baka yung dati siguro, baka malalaki ang butas. Oo. Ginawa nilang kasing butas ng karayom para kahit na tinga, hindi pwedeng lumusot, di ba? Kaya ginawa nilang 150 per square meters, di ba? Hindi natin alam. Baka naman ang ginamit nilang bakal, dati 0.5. Ginawa nilang 10 meters ang bakal. Yun. Di ba? Rock netting, partner, tawag Oo. doon. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan Alam mo yung bakit hindi natin bibisanan. malaman kung ano kung talagang maganda yung kalidad? Oo. Ghost din kasi. Kinotongan na, in-overpriced na, ghost project pa rin. Radyo natin nationwide. Nationwide. Anyway, yung promotor niyan, naka-freeze na yung kanilang account, yung magkapatid na Yap. Di ba? Ngayon, saan ang galing yung pera ng mga Yap? Makikita naman, may paper trail naman Oo. Di ba ang involved doon yung mga politiko din, may mga senador din. At alam mo ba yung ilan sa mga senador na involved doon? Nag-shopping ng lupa sa Quezon City. Alam na ng publiko yan. Oo. Publiko nga din, yung mga kontraktor nga din na nagkwento na sa atin na kahit na naka-freeze na yung pera ng magkapatid na Yap, tuloy pa rin yung kanilang construction dito sa mga proyekto nila sa Quezon City. Bakit? Kasi hindi naman pala kanila yun. Hindi naman pala sa magkapatid na Yap yun. Frontman lang pala yung magkapatid na Yap. At ang totoong may-ari ay mga politiko. Mas mataas kaysa sa congressman. Ayan. Alam na alam yan, partner. Kaya siguro, sabi nila, wag nang ituloy ang investigasyon. Kasi alam na ng publiko. Radyo